Hello po mga kapatid, isang pinagpalang umaga po muli sa inyong lahat mga kapatid. Narito na naman po ako, mag-share na naman ng salita ng ating Diyos. Pero unahin natin ang manalangin sa ating Diyos. Samahan niyo po ako. Ama, aming Ama na nasa langit, muli kami nagpapasalamat sa araw na to, Father God, dahil muli mo po akong binigyan ng pagkakataon para mag-share ng iyong mga salita. Muli mo kami binigyan ng pagkakataon para makinig at mag-aral ng iyong mga salita. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Lord, I pray sa pangalan ng Panginoong Hesus, muli mo po kami samahan, turuan at gabayan, Lord. I pray sa pangalan ng Panginoong Hesus na narito ka sa aming kalagitnaan upang magtagumpay ang aming gawain ito. Maraming salamat, Lord. I pray na marami kaming matutunan at hindi lang basta itong mapakinggan, kundi Lord, maisabuhay namin ang lahat ng aming maririnig ngayong umagang ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Pinupuri ka namin, O Diyos. Pinasasalamatan. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Ayan, ulitin ko lang mga kapatid, isang pinagpalang umaga po muli sa inyong lahat mga kapatid. Narito na naman nga po ako mag-share sa inyo ng salita ng ating Diyos. Dito po sa chapter 11 po ng Juan ang aking i-share sa inyo o chapter 11 ng John mga kapatid. Pero bago ako mag-start ay anyayaan ko lang yung mga bago po sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga iba at bago ko pang i-upload. Thank you. Thank you mga kapatid. Salamat din sa ating Diyos dahil I believe narito siya, kasama natin siya. In Jesus' name. Ano po? Ang aking i-share nga dito sa chapter 11 ng Juan o John mga kapatid. At dito po ako dinala ng aking devotion sa verse 17 hanggang 27 po. At ito po ay may pamagat na binuhay ni Jesus ang patay. So mag-start na po tayo. Verse 17 ng chapter 11. Nang dumating si Jesus sa Betania, nalaman niyang 4 na araw nang nakalibing si Lazarus. May 3 kilometro lang ang layo ng Betania sa Jerusalem, kaya maraming Hudyo galing sa Jerusalem ang dumalaw kina Maria at Marta upang makiramay sa pagkamatay ng kanilang kapatid. Nang marinig ni Maria na dumarating na si Jesus, sinalubong niya ito. Pero si Maria, ulitin ko verse 20 mga kapatid, nang marinig ni Marta na dumarating na si Jesus, sinalubong niya ito. Pero si Maria ay naiwan sa bahay. 21, sinabi ni Marta kay Jesus, Panginoon, kung nandito kayo ay hindi sana namatay ang kapatid ko. Ngunit kahit ngayon alam kong ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingin nyo sa Kanya. Verse 23, sinabi ni Jesus sa kanya, muling mabubuhay ang kapatid mo. Sumagot si Marta, alam ko pong mabubuhay siya muli sa huling araw kapag bubuhayin na ang mga patay. Sinabi ni Jesus sa kanya, ako ang bumubuhay sa mga patay. Ako rin ang nagbibigay ng buhay. Ang sumampalataya sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. Ang sinumang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinabi ko? Verse 27, sumagot si Marta, Opo, Panginoon, sumasampalataya ako na kayo ang Kristo, ang anak ng Diyos na hinihintay naming darating dito.
sa mundo. Amen and amen. Salamat sa salita ng ating Diyos. Mga kapatid, dito talagang sinabi ng Panginoong Hesus, hindi lang sa panahong ito, ngayon din sa mga oras na to, sinasabi sa atin ng Panginoong Hesus. Sabi niya dito, sinabi ni Jesus, ako ang bumubuhay sa mga namatay at ako rin ang nagbibigay buhay. Ang sumampalataya sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. Ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinabi ko? Yan ang tanong ng ating Panginoong Hesus. Siyempre, I believe mga kapatid, ang isasagot nyo, kagaya ng sagot ko, na tayo ay naniniwala na ang Panginoong Hesus ang bumubuhay sa mga namatay at ang Panginoong Hesus ang nagbibigay buhay. At ibibigay niya yan sa mga taong totoong sumasampalataya sa Kanya. Sabi nga niya na kahit mamatay na, ay bubuhayin niya. Sumasampalataya tayo na ang Panginoong Hesus, ang anak ng Diyos, na nagbibigay buhay sa lahat ng tao. Mga kapatid, dito ngayong umagang ito, tinatanong yan ng ating Panginoong Hesus, naniniwala ka ba? Naniniwala ba kayo na ang Panginoong Hesus, na kahit na tayo mamatay, bubuhayin niya tayo at bibigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan kung tayo ay sumasampalataya ng totoo at tapat sa ating Panginoong Hesus? O hindi lang basta binibigkas siya ng bibig, mga kapatid. Yan ay nakikita sa ating kilos, pananalita. Diyan makikita yung tunay na pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesus, na siya ang ating tagapagligtas. Yan ang sinasabi sa atin, tinuturo, pinapaalala ng ating Panginoong Hesus ngayong umagang ito, na dapat nating panghawakan, isabuhay ang kanyang mga sinasabi sa atin, mga kapatid. Ibig sabihin, pag tayo sumasampalataya at naniniwala, siyempre, hindi na ako magpapatuloy sa aking paggawa ng kasalanan, sa aking mga masamang sinasabi. Hindi na yan magpapatuloy. Dapat wala na yan sa aking sarili, dahil ang Panginoong Hesus na ang nasa ating buhay. Siya na yung nangunguna sa ating buhay. Kaya tayo na ay gumagawa ng kabutihan, sumusunod sa ating Panginoong Hesus upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, mga kapatid. Ganda na sinasabi sa atin ng ating Panginoong Hesus ngayon. Ganda ng pinapaalala niya sa atin. At dapat natin yan ay huwag nating kakalimutan. Lagi natin yan iisip-isipin, babasa-basahin natin ang mga sinasabi niya at isasabuhay. At higit sa lahat, mga kapatid, dapat ito rin ay sinishare, nahayag, ikinukwento sa ating mga mahal sa buhay at sa ibang tao upang sila din, mga kapatid, ay sumampalataya sa ating Panginoong Hesus at panghawakan din nila na sila'y bubuhayin ng ating Panginoong Hesus. Tatanong nyo sa akin, paano bubuhayin? Buhay ka pa naman at buhay pa naman ako, di ba po? Kasi nung tayo hindi pa lubusang nakakakilala sa ating Diyos, hindi pa natin natatanggap ang ating Panginoong Hesus sa ating mga buhay, tayo ay patuloy pa sa pagkakasala, di ba? So tayo ay patay pa. Dahil patuloy pa tayo sa kamalian, diba? Sa kasalanan, kasinungalingan, dun pa tayo nabubuhay sa mga sobrang pagtatrabaho, dun pa tayo nakapokus. Hindi pa tayo nakapokus sa ating Panginoong Hesus. Hindi pa natin pinakikinggan ang mga sinasabi ng ating Diyos sa ating lahat. Hindi pa tayo patuloy nakakapagbasa ng salita ng ating Diyos, kaya patuloy pa tayo sa kasalanan. At yan ang kamatayang sinasabi, na patay pa tayo sa ating nakaraang buhay. Pero kung tayo ay tumanggap na sa ating Panginoong Hesus, tinanggap natin siya na ating Hari, Panginoon at personal na tagapagligtas, tayo po ay binuhay na niya. Inayos niya na yung ating buhay. Wala na tayo dun sa lupang marumi, kundi narito na tayo na namumuhay
nakasama ang ating Panginoong Jesus. Yan po mga kapatid, ang ibig sabihin na bubuhayin niya tayo, bibigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Yan ay kung patuloy tayong gagawa ng kabutihan, pagmamahalan, magpapatawad, magpapakumbaba, magpapatuloy tayong mamuhay sa salita ng ating Diyos. Hindi na tayo mamamatay doon sa dati nating buhay. Diba? Kasi hindi na tayo gumagawa ng kasalanan, ng kamalian, hindi na tayo madamot, hindi na tayo mayabang, hindi na tayo magagalitin. Diba po? Yan po yung ibig sabihin na bagong buhay na tayo, na binuhay na tayo doon sa dati nating pagkamatay na buhay, no? Doon sa buhay nating hindi maganda. Patay tayo noon kasi hindi maganda ang buhay. Puro kasalanan ang ginagawa, kaya patay pa tayo. Pero ngayon, nang dahil sa Panginoong Hesus, Kanya tayong binigyan ng pag-asa para mabuhay. Kaya kung tinanggap mo na ng lubusan ng ating Panginoong Hesus at patuloy na sa pagtupad, paggawa sa mga salita ng ating Diyos, tayo ay buhay na. Bagong buhay na. Binigyan na tayong ng buhay ng ating Panginoong Hesus. No, yan ang ibig sabihin ng Panginoon Hesus, na siya ang bumubuhay ng mga patay at siya rin ang nagbibigay buhay. Kaya tayong lahat ay may bagong buhay na. Huwag na nating sayangin ito. Huwag na tayong bumalik sa buhay natin dati. Huwag na nating hayaan na muli tayong mamatay, mga kapatid. Yan po ang tinuturo sa atin ng ating Panginoong Hesus ngayon. Mamuhay, mabuhay, nakasama siya hanggang narito pa tayo sa lupa. Huwag na nating hayaan yang buhay na binigay niya sa atin. Amen, mga kapatid. So, salamat sa salita ng ating Diyos na ating napakinggan, napag-aralan ngayong umagang ito. Salamat sa ating Diyos at salamat din sa pakikinig nyo, mga kapatid. Uli tayong mananalangin, mga kapatid, kayo rin. Pasalamatan natin ang ating Diyos, ang ating Panginoong Hesus at ang Holy Spirit sa buhay na binigay nila sa atin. Magsiyuko tayo. Yes, Lord, Ama namin na nasa langit, kami po ay muling nagpapasalamat sa iyong mga salita na aming napakinggan, nabasa at napag-aralan ngayong umagang ito, na dito po na sinasabi ng Panginoong Hesus na siya ang bumubuhay sa mga namatay at nagbibigay buhay. Kung kami ay tunay na sasampalataya sa Kanya, kami po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kami po ay naniniwala, Lord. Naniniwala po kami na kami binago niyo na, O God. Nilinis na, binigyan na ng maayos, magandang buhay, Lord. I pray na lagi mo po kami samahan, turuan at gabayan, Lord, proteksyonan, upang hindi masayang ang buhay na ipinagkaloob mo po sa amin. Lord, patawarin mo po kaming lahat sa aming mga kasalanang nagagawa everyday, Lord. I pray na hindi na kami magkasala sa inyo, Lord, upang hindi mawala ang buhay na ipinagkaloob mo po sa akin at sa aming lahat. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, for all the blessings, guidance, and protection na ipinagkakaloob mo po sa amin lahat. Salamat po, Lord. Salamat po. Salamat sa katagumpayan ng aming gawain ito, Lord God. Ito'y magpapatuloy sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. At araw-araw kaming magbabasa, makikinig ng iyong mga salita. Sa inyong tulong at gabay, Lord, kami umaasa at naniniwala dahil sinabi mo po sa iyong salita na hindi mo kami pababayaan ni iiwanan. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Amen po. Amen. Narinig ng ating Diyos ang ating panalangin, mga kapatid. Salamat po sa inyo. Magpatuloy tayo, makinig, mag-aral, magbasa ng salita ng Diyos at ating itong isabuhay upang magpatuloy ang buhay na ipinagkaloob ng Panginoong Hesus sa ating lahat. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat.